Ayan. So, 20 minutes lang daw nagtagal itong pangalawang status conference. At ano raw po ba yung nagbunsod kay Judge Joanna Corner na bigyan ng petsa na kailangang mag-appear ang dating Pangulo Duterte na September 7? Well, una, kaya maikli lang. Maikli lang kasi maikli lang din talaga yung agenda at mabilis Aba. naman nilang na-dispatch siya yun. Pero yung sa dulo, yun nga yung sinasabi na, teka, una, parang politika na. Una, patungkol dun sa mga statements ng councils, mag-ingat kayo. And pangalawa, bakit ba laging absent itong Eh, akusado natin? Nagkaroon ng deadline in the sense na, sige, you are required to be present. Pero ang inaabangan namin, of course, at pinag-aaralan kung pwede pa bang ipagpaliban ng isang akusado yung presence niya. Kasi hindi pa naman yun, ang tawag nga natin sa Pilipinas, arraignment o Opo. parang yung babasahan ng sakdal. Mhm. Kaya parang ano kaya ito? So this is an appearance upon the request, probably, ganun ang kategorya, of the court. Mhm. Pero hiningan po ng, kumbaga, parang medical results itong si Peter Haynes, yung legal counsel ni dating Pangulong Duterte. Attorney? Hindi naman si Peter Haynes lang. Sorry. Ang Opo. ang itsura kasi ng nung confirmation bago ng confirmation of charges, nagkaroon ng pagkakataon na nanghingi ng request, 'di ba, to indefinitely suspend the proceedings and declare Duterte unfit to stand trial. Nga pa. Yes. Isang argumento nun ay ah, pre-trial pa lang to, hindi pa to trial. Kaya sabi noong trial chamber ngayon, eto na yung chance. Wala nang nakapalag. Wala nang nakapalag, sabi. Kailangan mag-reassess yung mga dating independent panel of experts nung fitness, essentially, well, yung medical situation niya, pero essentially, it is the fitness to stand trial. I-reassess lang, tingnan natin kung okay pa. At may deadline yon ng kanilang report. Tapos, in turn, magko-comment yung all parties. Yung So, yan yung noon-noon pa pala inaabangan natin. ito. Okay. So, ang mga petsa po, no, ay September 7, October 13, at November 2. Ito yung mga susunod po na mga pagpupulong po dyan. Bago po ang November 30 na trial. May July pa. May July pa. Okay. May July pa. Itong mga parang status conference Opo. settings, binanggit din naman na posibleng hindi matuloy kung hindi na kailangan. Okay. I see. Mas ano lang to, parang pagtatansya, pero ang duda ko, isa o dalawa dyan ay, kumbaga, pwedeng ipagpaliban. Ako nga, ang iniisip ko, parang ang lapit nung November 2, tama ba, nung November 2 yung isa, no? Sa November 30 na start ng Oo nga. trial. Oo nga. Pero pwedeng, kumbaga, last minute. At katulad nitong hearing na to, mabilis lang. Parang, okay na ba tayo? Wala na bang problema? Tapos, adjournment na. So, ito namang mga status conference, ang esensya ay pag-check ng status. Yes. Hindi ito pagdinig sa merits, hindi ito pagdinig dun sa ebidensya. Sa totoo, dapat walang ganun kabigat na issue. Pero sa kanina, kahit nasabi na nating maikli, parang sa totoo, mabigat yung patama patungkol doon sa statements or Aha. ano Ayan. bang pagkakabanggit? Punta tayo Statements made dyan. by counsel out of court. Opo. Ano nga ho ba yung nagbunsad ng paglalabas po ni Judge Corner ng ganito, no? Kasi trials are not conducted by the court of public opinion but by this court through the course of this proceeding. And we see no reason why counsel should feel it necessary to make any comment to the media. The appropriate forum for counsels to raise matters is in the courtroom. Meron ho ba kaya siyang, ano pang suspetsyon ninyo na nabasa niya from either side? Yung may specific siyang binabanggit na counsel eh. This is the former counsel, Nicholas Kaufman. And I would think it would be some statements made by that counsel about the decision of the court. Kung mapapansin nyo, hindi naman, ang tono po nito, hindi naman sa huwag niyong pag-usapan yung kaso. Hindi naman ganon. Ang ano niya ay huwag nating i-trial yung kaso
sa media. Kaya kami rin sa bahagi ng victims, di syempre, o sige, hindi natin ilalabas, di natin pag-uusapan kung guilty ba o hindi sa media, pero okay rin naman na ipaliwanag ang bawat side, kumbaga, at kung anong nangyayari, katulad ng ginagawa natin ngayon. Pero, kung pupuntahan mo na yung desisyon at sasabihin mo, alam, hindi ako agree dun sa judge, at ikaw ay party to the case, yan yung parang nilalabas mo sa korte yung mga usapin. Kaya hindi ko kabisado yung mga sinabi ni Nicholas Kaufman, pero meron ako ding napansin na nilahad niya yung kanyang dissent o hindi pagtanggap dun sa desisyon ng korte. Mas parang dun siya nag-argue sa media, dun sa outside of the court. Yan talaga ang ayaw ng kahit na anumang korte. Oo. Pero may magagawa ba yung korte doon, attorney? Well, kahit na Ngayon hindi nabitawan niya na? counsel, actually parang ngayon, parang tandaan nyo yan na huwag niyong gagawin yan, parang ganon. So hindi sila nagsabi ng particular statements kasi kung may particular statements, ang isang pwedeng gawin ay i-call ang attention nung parang IBP. So yung Integrated Bar, ito, ICC Bar Association. May Kung ganun, member ka, so kung member ka ng ICC-BA, pwedeng magkaroon ng sanctions sa kung sino mang counsel na nakapaloob dito. So isa yon, pero walang sinabing ganun sa ngayon si Judge Corner. O kaya, I would not know, pero posible kung sasakali, sa sarili niyang bansa, so parang IBP nila. So if I remember correctly, registered sa UK. King's Counsel Opo. ba? Ano ba? Si Yung Nicholas Casey, hindi siya Casey King's nakasulat. Si Peter Haynes Casey. Casey, oo. Oo, si Peter Haynes. Pero, ewan ko, stupid question to Attorney Conti, anong kaibahan ng estilo nitong si Peter Haynes doon kay Nicholas Kaufman, kung merong bang observed na kaibahan? Actually, yung public statements, ano yun, parang some kind of refreshing na yung public statements ng counsel, nagsalita na not the fact that they have made statements or it's how they do it. Nagsalita si Peter Haynes, tapos deliberately, hindi niya pinag-uusapan kumbaga, yung argumento or yung kaso. Hindi niya sinusuhayan yung sentiments o yung mga feelings ng mga supporter, at hindi niya ibinababa yung mga quote-unquote kalaban. O, to be direct about it, yung mga victims. Hindi ganun ka pabalang o kaya pangontra. Medyo parang sa akin refreshing, lalo na actually the previous counsel pertained to me so several times na very derogatorily, Oh, wow. to Okay. say it lightly. Tinawag niya akong, ulitin ko pa ba, pero tinawag niya akong klaxon. Wow. Ang klaxon parang horn. So actually, kanina nakikinig din ako kasi, nako, ano bang sinasabi ni Judge Corner tungkol dun sa mga abogado na involved. At ang sabi niya, huwag niyong pag-uusapan yung merits ng case. Huwag niyong kontrahin. Kaya ako din, nagre-reflect ako, naku, teka, ako din ba mapapahamak? Pero I don't think na blanket statement siya na huwag pag-usapan ng kaso. Ang ayaw nila, misinformation at disinformation. Yan. Opo. Nako, ito si Peter, subukan niya siguro pag nakabasa na siya ng comment section ng mga Pinoy, Actually, magbabago yung pananaw niya sa buhay. Yes, go ahead, kailangan attorney. din sigurong magbabad ng social media kaya lang di ko din masabing baka naman babad sila pero hindi nila pinapansin. Alam niyo yun, parang you're defined by your character is how you react to things around you. So, Yes. posibleng nababasa naman talaga nila yon, pero iba yung kumbaga approach nila. Sabi ko nga, ang lagit-lagi, tingnan mo yung comments. Ako, kahit pangit yan, tingnan mo kasi baka meron naman silang valid point. Kung actionable,
di sige, maybe you can act on it. Pero kung pangmamaliit lang, isang tabi mo yan. So, ang isang ang parang motto, the statements of those who matter, the statements of those who don't matter. Parang ganun. Yeah. So, Maganda yun. kailangan, kumbaga, meron ka lang framework. You read it, pero you have to objectify. Pero in any case, yung team talaga nila, I would hope na they would also police their own ranks. May ganun akong, kasi sa totoo, yung karamihan ng ina-address ko, hindi mga biktima, kundi yung mga deluded na sinasabing, oh, mali yung ginagawa mo, hindi naman ganyan. And I would say that would be their own ranks, kumbaga, kung in terms of people na dapat, ang dapat magpaliwanag sa mga taong kinakausap ko ay yung abogado ni Duterte, hindi po yung abogado ng mga biktima. Kaya sana magkaroon din sila ng strong, kumbaga, messaging, lalo na yung sa pagpapaliwanag kung sino ba ang mga biktima at ano ang papel nila. Kasi parang usually ang bitaw, no? Sasabihin nila, ang mga biktima dapat, una, peke. Hindi na dapat nagsilabas pa. At dahil nagsisinungaling, ay hindi totoo ang pinag-uusapan sa ICC. At wala dapat kaso. So, yun yung ultimo. Mali po yun. And then, pangalawa, na lahat ng biktima ay tinuturing nilang witness. O yung tipong, kapag nawala yung witness, hindi na rin matutuloy yung kaso. Sana walang ganung pananaw yung mga tao dyan. Alright. On that note, maraming salamat po